Mabuhay Pilipinas! Maligayang pagbabalik dito sa aking channel, pero kung bago ka lang, pasuyo ng like and subscribe. Salamat agad. Ngayong araw ng Martes, August 6, 2024, update lamang po tayo sa ating panahon. Mga kababayan, ito pong isang LPA na nasa loob po ng PAR ay namataan sa layong 1,015 km east northeast of extreme northern Luzon. Kung natatandaan po natin mga kababayan, kahapon po meron po tayong namataan na 3 pang LPA sa labas ng PAR. Pero sa ngayon po, isang LPA po ang nalusaw, kaya 2 na lang po ang natitira. At ang isa, kung makikita natin, ay palayo po ng Philippine Area of Responsibility. Samantalang ang isa ay papasok naman po. So mga kababayan, patuloy po tayo mag-antabay at patuloy po nating ipanalangin nawa itong mga LPA na banta sa ating bansa ay unti-unti pong malusaw at wag na nga itong dumikit pa sa kalupaan natin upang hindi po muna tayo mapinsala dahil patuloy pa rin pong bumabangon ng iba sa atin dahil lamang dun sa nakaraang bagyo na bagyong Karina. So mga kababayan, asahan pa rin po natin ang epekto ng southwest monsoon dito po sa may southern Luzon, Visayas and Mindanao. Kaya ngayong araw po asahan natin ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat, lalo na pagdating sa hapon at sa gabi dito po sa may western Visayas, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at kasama rin po ang Palawan. So ingat po tayo dyan, lalo na po sa mga low-lying areas. Posible pa rin po ang pagkakaroon ng mga biglaang pagbaha. At sa mga mountainous areas po, posible po ang pagkakaroon ng mga biglaang landslide. So ingat po tayo. At kasabay din po nitong epekto ng southwest monsoon, mararanasan din po ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may kasamang manakanakang pag-ulan o kalat-kalat na pag-ulan na may kulog at kidlat. Dito pa rin po sa may Metro Manila, Mindanao, Bicol Region, the rest of Visayas, the rest of Calabarzon, and the rest po of Mimaropa. Ingat po tayo sa mga nakatira dyan dahil posible pong pagkakaroon din po ng mga biglaang pagbaha and landslide. At asahan din po natin dito sa ilang bahagi ng Luzon, asahan ang pagkakaroon ng partly cloudy to cloudy sky with isolated rain shower or thunderstorm. Asahan ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Yan po ay dala nitong mga localized thunderstorm. Ingat po tayo dahil hindi po nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon po ng pagbaha. So mga kababayan, asahan po natin dahil sa epekto nitong southwest monsoon, pagdating po ng katanghalian ay medyo maalinsangan po. So ang ating air temperature dito sa Lawag ay posibleng umabot ng 32 degrees Celsius, Tugigaraw, 34 degrees Celsius, Baguio, 25 degrees Celsius, Metro Manila, 32 degrees Celsius, Tagaytay, 31 degrees Celsius, at sa Legazpi, 32 degrees Celsius. Dito naman sa may Visayas, maulang panahon po ang asahan kaya ang air temperature dito sa Calayan Island at Puerto Princesa ay aabot po ng 32 degrees Celsius, Iloilo 31 degrees Celsius, Tacloban at Cebu 32 degrees Celsius, Cagayan de Oro 32 degrees Celsius din, Zamboanga 34 degrees Celsius, at sa Davao po ay 33 degrees Celsius. So mga kababayan, although itong may mga LPA na po sa atin, isa sa loob ng PAR at 2 po sa labas, wala pa po itong direktang epekto dito sa ating bansa. Ganun pa man, hanggat wala pa po itong epekto at hindi pa po lumalapit sa ating kalupaan at hindi pa po nagiging ganap na bagyo, tayo po ay maghanda na po upang hindi na po natin maranasan kung ano man yung peligro na dinulot sa atin nung nakaraang bagyong Karina. At ugaliin po nating magdasal, ipanalangin po natin nawa itong mga LPA na to ay unti-unti pong malusaw at wag po munang maging ganap na bagyo. So have a safe day po sa lahat, kabayan. Kabayan, kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag mo namang kalimutang mag-like and subscribe at pasuyo na rin po, pahit na rin po ng notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang weather update. Muli, maraming salamat, ingat, God bless po, kabayan.